lang, no? Paano mo malalaman kung para doon ka kung hindi mo susubukan? Correct. Di ba? Yeah, agree. Di ba? Siyempre, itong mga opportunity na dumating sa kanya, talaga kailangan mo i-grab yan. Ang mahirap niyan, may opportunity at ayaw mo. Yes. Ito meron ginagrab niya. So siyempre, hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya, pero siyempre, hopeful tayo para sa ating kababayan, si KQ, na eventually, ito yung maging stepping stone niya papunta sa kanyang ultimate dream na makapaglaro sa NBA. Pero sa akin, ito lang na maimbitahan ka dito sa mga 5 NBA workouts. Ang laki na motivation sa iyo. Ang laki na ng ibabago ng laro mo rito eh. 'Di ba? Considering na you're up against the best mga collegiate players, mga nagtatryout dyan. I don't know kung paano nagtatryout dyan. Is it by invitation? O, di ba, tinatawagan yung mga sikat na mga agency. Padala ka rito, pinakamagaling mong player. So doon, makakalaban niya. Doon ma-assess na niya sarili niya. Kung ano yung strength to na tutuloy ko lang, ano yung kulang ko na kailangan ko to work on with. At dito, mag-i-improve ako dito. Okay? Ang importante muna is itaas niya yung level ng laro niya na ano in-expect sa kanya doon. Okay, ako ba magiging go-to guy dito o parang ano lang ako rito? Parang pang spot up role, baka sino ba didepensahan ko? Pagdating sa gilas, ang didepensahan ko, yung mga gantong malalaki, baka dito, 2 ang pa depensahan sa akin o 3. So doon, yun ang mga adjustment na kailangan niyang ihanda ang sarili niya para makapag-adapt sa paglalaro sa NBA. Alam mo naman pare, dyan sa Summer League na yan, ang gagaling. Oo, naku. Magagaling talaga, lahat may ibubuga. Wala ho pumupunta dyan na walang ibubuga. So yan talaga, kahit kakampi niya, kalaban niya dyan. Kasi yung spot eh. Kasi minsan pare, yung nasa Summer League na yun, ilan lang ang kukuhanin doon. Pero lahat kayo, nagtatry out dyan eh. So, agree ako dyan. Wag niyang, nandun tayo. Focus tayo sa NBA. Pero kung hindi, okay, malaking pagbabago o malaking ang magbabago sa laro ni Kevin at sa karir niya sa mga darating na panahon. Agree ako dyan, pare. He has more to gain. Anyway, nandun siya sa Japanese league or kung ano saan siya pupuntang Korean League o Australian League. Masyadong pa siyang bata. Marami siyang pwede pang matutunan. Kailangan magpahinog siya. Tapos eventually, you'll never know. Baka pagbalik niya next time, okay na yung performance niya. Kasi pare, kung titignan mo naman, kung nung sa atin, wala namang ganyang sitwasyon eh. Kasi at that time, kung meron man liga, it's yung CBA. CBA, tama. G-League. Before, it used to be NBA Developmental League. Correct. So G-League, meron. Nung araw sa atin yung mga mga import natin, dyan galing. Diyan galing, tama tapos naman. tayo, hindi na natin in-explore yung mga ganyan. Siguro nakasubok din sila sa malang itong Rick Marata. Lumalo rin sa, sa Canada Professional League. Correct. Tapos yung mga ibang kasama natin, sumubok sa USBL ni Sam Onera. Tama. In preparation din sa mga NBA yon. So, marami doon nila, yan ang bubuo sa'yo. Pag akit mo sa NBA, yan ang magiging kwan mo. Tsaka ano yan pare hitting 2 birds with 1 stone to eh. NBA workouts yan eh, di ba? Yeah. Assuming na maganda perform niya, thank you. Di ba? Yeah. Nandun siya. Kung hindi man, ang gandang credentials yan kasi hindi naman lahat hindi naman parang kahit sino pwede pumunta dyan eh. Yes, kailangan ahente ka. Maahente ka dyan, tsaka produkto ka eh. Titignan ka na, pwede, tignan natin. Ngayon, kung hindi man siya umabot sa kanyang NBA, European League, Australia, League, Dubai League, ang dami na mas alam mo naman, pag European na, mga Dubai League na yan, mas malalaki na ang big bigayan dyan. Iba na yung usapan, nag-try out siya sa NBA. Parang lamang ka na ng mga, sabi nga nila, 5 paligo, 10 paligo sa ibang kasabayan mo. Correct.